Kamtan mo man ang mundo't kanyang yaman, maging palasyo man ang iyong tahanan, makamit mo man ang lahat ng bagay sa sanlibutan, buong buhay mo ay walang kapuluhan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ang walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit, di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Kung sa lupang ito ay naging tanyag ka, maging bata at matanda'y kilala ka, ngunit di mo namamasdan si Jesus nga ng mukhaan. Lahat ng iya'y pawang walang kapuluhan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ang walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit, di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Kung nasa'yo man ang ganda at talino, humanga man sa iyo ang buong mundo, kulang naman sa pagbasa ng banal na kasulatan, wala pa ring halaga ang karunungan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ang walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit, di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ang walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit, di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig.
May gabi ka natong tanan o welcome niining lain usab nga gabi sa pagtuon sa pulong sa Ginoo nga diin kita makakutlo og inspirasyon nga magapadayon kita nining bulahaton na iyang gihatag kanato sa pagmantala sa maayong balita nining panahon sa krisis nga pandemic, no? Gitawag ini nga panahon sa pandemya nga diin bisan asa kita magalingi, mga katawhan daw nabalaka, nahadlok, no, sa ilahang kaugmaon. Sa atong pagsugod, atong iduko, atong ulo alang sa pagampo. Gamhanan namong Dios na ikaw sa mga langit, sa makausapa amo na sa gidapit ang imong presensya pinagi sa gahom sa imong balang Espiritu Santo sa pagkontrolar, sa pagtaliwala sa amo ang pagtuon sa imong pulong nini nga kagabion. Hatagi kami sa langit nun nga kaalam ug ubani kami karon Ginoo sa amo ang pagtuon uban kanimo sa ngalan ni Jesucristo na amo manluluwas. Amen. Kumusta mga kaigsuonan nining panahon sa pandemya? Nagkinabuhi batang normal, no? Makaingon siguro ta nga medyo arang-arang. Pero sa niining nagkataas karon nga mga incidents, no? Kini nagsaka nga kadaghanon sa mga confirmed cases nga nakaangkon og COVID-19 dili malikayan nga dunay kabalaka, no? Kini nga panghitabo karon alang kanako nagapahinumdom kini kanato nga nagapuyo kita niining mangiob nga period sa history sa atong kalibutan. Darkest period of Earth's history. The world is sickly. No? Kitang tanan apektado. Dunay usa o duha nga miyembro sa atong panimalay apektado sa mga balatian nga common sa atong panahon. O what a challenge mga kaigsuonan sa ato niining panahon na. Nga gihatagan sa Ginoo sa mensahe sa kaluwasan. Muna nga giisip nako ni nga dako nga pribilehiyo nga nahimong kabahin niining Integrated Evangelism Lifestyle Initiative sa Iglesia. O uban kaninyo niini nga gabi magatuon na usab kita. Ug una natong tun-an mao ang pag-review sa real essence of our existence niini nga kalibutan. As a church, ningon si Ellen G. White sa Acts of the Apostles, page 9, nga ang iglesia, the church is God's appointed agency for the salvation of men. Gitukod niya ang iglesia. Gitawag kita niya. Niini nga iglesia. Seventh-day Adventist Church. O gi-appoint niya kini siya nga pundok sa katawhan sa Ginoo for the salvation of men. It was organized for service. And its mission is to carry the gospel to the world. From the beginning, it has been God's plan that through His church shall be reflected to the world His fullness and His sufficiency. The members of the church, ikaw ug ako, kitang tanan, those whom He has called out from darkness, gikan sa kangit-ngit, ngadto sa kamatuoran, ito a marvelous light. Doon na kita'y mission karon nga ato i-share, ipadayag nato
kining ngadto nga kahayag sa uban. Aron ma-magnify ang gahom sa Ginoo. Ang alagad sa Ginoo ng kanayon nga Seventh-day Adventists have been chosen by God as a what? Peculiar people, separate from the world. He has made them His representatives and has called them to be ambassadors for Him in the last work of salvation. The greatest wealth of truth ever entrusted to mortals, the most solemn and fearful warnings ever said by God to man, have been committed to them to be given to the world. Muna nga kadako ang kapangakuhan mga kigsunan. Ang gihatag sa Ginoo kanato nga iyang katawhan labi na ni ining panahon sa pandemya wherein nagapuyo kita niining the darkest period of Earth's history. Ug niining panahon na kita ang katawhan sa Ginoo, gi-categorize kita nga mga paglaom alang sa mga hintil. Usa kini ka chapter sa libro nga Prophets and Kings nga gitaytulan Hope for the Hidden. Ug si Ellen G. White naghiskot dinhi makigsuonan. Ang challenge na atong giatubang nining panahon during the darkest period of Earth's history. Nga kita ang paglaom sa mga katawan sa palibot for the hidden, wa pa mahibalo sa kamatuoran, naapas kagitngit, mga hintil, wa pa masayod sa maayong balita. Kita ang paglaom alang kanila. Si Ellen G. White nag-ingon nga sama sa mga Israelites with same unable or unwilling to understand God's purpose for the hidden. Apan mauni, this is the purpose that have made them as separate people and had established them as an independent nation among the nations of the earth. Para nako sahay wa ta makasabot nganong nasulod ta niini nga kamatuoran. Ug nagtuo ta nga para lang ni nato, no, maghuna-huna na ta nga independente. Di na ta maghuna-huna og pag-apil sa buluhaton sa Ginoo. Pero dinhi makigsunan gipasabot ta nga gilahi ta sa Ginoo, gitawag ta niya niini nga iglesia alang for the hidden, para sa mga hintil. So, ang ato aday pag-existir alang kanila. Pagdala sa mga balita ngadto sa uban. Si Abraham, ingon ni Ellen G. White, their father to whom the covenant was first given, had been called to go forth from his kindred to the regions beyond, that he might be a light bearer to the hidden. Mahimo siyang kahayag. Ye are the light of the world. Kita ang paglaom. Si Abraham, paglaom ngadto sa mga hidden. Nahimo siyang light bearers to the hidden. Ug usasab nga ipasantop sa Ginoo sa tong mga hunahuna naa diha sa Prophets and Kings 365. It was given to make very plain to Judah the truth that among the Israel of God were to be numbered many who were not descendants of Abraham after the flesh. What a good news. Nga daghan pa sa mga katawhan sa atong palibot nga wa pa mahibalos kamatuoran o kini sila makigsuonan. Naay plano ang Ginoo alang kanila. Nga lakip sila sa pagaluwason kung moabot na si Jesucristo sa ikaduha. Lain nga rason magkigsunan.
sa atong pagkatinawag diha kang Kristo. Nga aron mahimo kita nga panalangin ngadto sa mga Hintil. Nga as hope for the hidden, mahimo usab kita nga panalangin ngadto kanila. Ngadto kang Abraham nagingon ang Ginoo, Genesis 2:2-3, I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Muna ang katuyuan sa Ginoo. Nga mahimo kitang panalangin ngadto sa uban. Panalanginan ta niya, panalanginan niya ang iyang katawhan, aron mahimong panalangin ngadto sa uban. And I bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. Katapusan, ingon siya. And in thee, diha kanimo, shall all families of the earth be blessed. Una, panalanginan ka sa Ginoo. Unya, mahimo ka nga panalangin ngadto sa uban. Dahil sa mitabo, ang mga families of the earth, lakip ang imong silingan, lakip ang komunidad sa imong palibot, mapanalanginan tungod sa imong presensya. Pagkanindot nga talan-awon mga kaigsuonan. Ang pagkapanalangin, ang pagkamahimo nga panalangin ngadto sa mga kanasuran, mao kini ang una nga katuyuan. Nganong gilukat sa Ginoo ang mga Israelites from Egyptian bondage. They were delivered from Egyptian bondage in order that the Israelites might be a blessing to the nations, and that God's name might be made known throughout all the earth. Ang probidinsya sa Ginoo, ang deliverance sa mga Israelites from Egyptian bondage, o ang ilang pag-okupar dito sa Promised Land, kini naghatag og ideya sa mga Hintil sa palibot atong panahon to recognize the God of Israel as the supreme ruler. Ingon niya sa Exodus 7 verse 5, the Egyptians shall know that I am the Lord, when I stretch forth my hand upon Egypt and bring out the children of Israel from among them. Sayutas na hitabo ni adtong mga naglain nga mga hampak nga gihatag sa Ginoo ngadto sa Ehiptohanon. Us katapusan, misugot sila si King Farao nga buhian ang mga katawhan sa Ginoo. Kini og alang sa katuyuan nga the Lord, no, ang gahom sa Ginoo ma-experiensyahan sa mga Egyptians o sila makaingon nga He is the Lord of hosts. Ug ngadto sa iyang mga katawhan nag-ingon ang Ginoo, if obedient to His requirements, they were to be placed far in advance of other peoples in wisdom and understanding. But this supremacy was to be reached and maintained only in order that through them the purpose of God for all nations of the earth might be fulfilled. Through obedience, pinaagi sa pagtuman sa kaubuton sa Ginoo. Ang katawhan sa Ginoo nga mao ang Israel, mahimo siyang panalangin sa mga kanasuran nga nagpalibot kanila. Ug niya all ug ang katuyuan sa Ginoo alang sa iyang mga katawhan matuman mga kaigsuonan. Apan dunay nakapurki. Nag-ingon si Ellen G. White, had Israel been true to her trust, all nations of the earth would have shared in her blessing. But the hearts of those to whom had been entrusted a knowledge of saving truth were untouched by the needs of those around them. Kung ang mga Israelitas
had been true and committed sa ilahang pagsunod sa kaubuton sa Ginoo. Ang ilang kanasuran mahimong panalangin ngadto sa uban ug dugay ra unta kini nahitabo, pero ang nahitabo makigsunan ang mga kasing-kasing nila. Ang mga Israelites, mga katauhan sa Ginoo, nga gihatagan sa Ginoo sa kahibalo, sa kamatuoran, were untouched by the needs of those around them. No? Sila wala muhatag og dako nga kabug-aton sa pagtabang sa mga katauhan sa ilang palibot. Gani, nasayod kita, sumala pa sa history, nga kini mga Israelites, doon na sila'y pagbati nga maot usab ngadto sa mga hintil adto mga panahon, bisan pa sa panahon ni Jesucristo. Ug sa diha nga this purpose was lost sight of the hidden. Sa diha nga kining katuyuan sa Ginoo sa nga maayo nga sa pagluwas alang sa mga hintil, kaluwasan alang sa mga hintil, was lost sight, was looked upon, no? Wa tagi og dako nga kabug-atan og importansya. The truth was withheld and darkness prevailed. Ang nahitabo sa diha nga mga katawhan sa Ginoo wa mohatag og importansya sa mga hintil o mga hidden. The nations were overwhelmed with the veil of ignorance, and the love of God was little known. Error and superstition flourished, mga kaigsuonan. Ug mao ni ang sitwasyon sa diha nga gitawag sa Ginoo si Isaiah into prophetic mission. Apan wala siya madiskuryo, mga kaigsuonan. Dito sa kang prophet Isaiah, gihatag ang gipadayag ngadto kaniya ang plano sa Ginoo alang sa Huda, alang sa katawhan niya. O kini nga prophet Isaiah, gihatagan siya vision. Gipakita siya sa mahitabo sa umaabot nga mga katuigan. Labi na ang mga kapanahonan nga dili pa moabot the promised Messiah. Ug iyang nakita, mga kaigsuonan. At first, he beheld only trouble and darkness, dimness of anguish. Many who were longing for the light of truth were being led astray by the false teachers into the bewildering mazes of philosophy and spiritism. Others were placing their trust in a form of godliness, but were not bringing true holiness into the life practice. Ang mga katawhan atong panahon na daw wala ay nagagiya kanila. No? Superstitious and unbelief ang nagadominar sila mga na. Spiritism. Mao na magison ang common atong panahon na. Og mausab ni ang naghitabo sa atong panahon karon. Kangiob, kaguliyan. Ang mga tawo mahibalo kung unsa angay pagabuhaton. Darkness all around. And the outlook seemed hopeless. But soon the scene changed. Doon ay nahitabo nga kausaban. Kaya diha sa mata sa mao nga propeta, iyang nakita ang matahom nga pananaon. Iyang nakita sa nga maabot sa di pa maabot sa Kristo. So the Son of Righteousness arise with healing in His wings. And the people that walk in darkness have seen a great light. Lang nakita kini nga kahayag. O kining glorious light of the world was to bring salvation to every nation, kindred, tongue, and people. O iyang gitan-aw pagyud farther through the ages. O ang propeta sa Ginoo iyang nakita the literal fulfillment of these glorious promises. He saw the bearers of the glad tidings of salvation going to the ends of the earth, to every kindred and people. He heard the Lord saying to the gospel church. Ug mao ni ang
komisyon nga gihatag sa Ginoo sa iyang iglesia. Enlarge the place of thy tent, and let them stretch forth the curtains of thine habitations. Spare not, lengthen thy cords, and strengthen thy stakes, for thou shalt break forth on the right hand and on the left hand, and thy seed shall inherit the Gentiles. Kini nga bersikulo mga kaigsuonan, naghatag ni og hagit sa katauhan sa Ginoo nining panahon sa krisis, nining panahon sa pandemya, nining panahon of total darkness, nga atong ipalapad ang ato ang influensya diha sa komunidad. Ngadto sa wala, ngadto sa tuo. Og naingon diha sa Isaiah 60:1-4, arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee, and the Gentiles shall come to thy light, and the kings to the brightness of thy rising. Tindog sidlat. Kaya ang kahayag miabot na. Kita mag-apil sa buluhaton sa Ginoo. Kay kung dunay panahon nga angay natong apilan ang buhat sa Ginoo, muning mga panahon na mga kaigsuonan. Og sumala pa sa lagad sa Ginoo. These prophecies of great spiritual awakening in a time of gross darkness are today meeting fulfillment in the advancing lines of mission stations that are reaching out into the benighted regions of the earth. The groups of missionaries in hidden lands have been likened by the prophet to ensigns set for the guidance of those who are looking for the light of truth. Boyno, dili na taangay pa mo adto sa lain nga mga dapit. Nga mahimutang misyonary nga to sa lain nga mga lugar. Kay diha, bisan asa kita nahilukar, na ay daghan nga mga katawhan sa tong palibot nga wala pa mahibalo sa kamatuoran. O kining atong pag-apil sa buhat sa Ginoo. Mao kini ang katumanan sa gisulti sa Ginoo dinhi sa book of Isaiah. Nga we have to arise and shine, for the light has come. Ato nang nadawat kini nga kamatuoran. O kini ato kini i-share ngadto sa uban. Bisan pa taliwala sa krisis nga ato ang gipuy-an. Kay kining panahon sa krisis, the hour of crisis, mga kaigsuonan, is the hour of opportunity for the people of God. Morning panahon, sumala pa ni Richard Lee sa libro nga Hope for the Future, nga this is a time of great opportunity for the people of God. The greater the darkness, the more powerfully the light of truth shines, and the greater the despair, the more glorious the hope. Elder Person sa libro nga Beloved Leaders nagingon, this is a call to arms. A challenge to every leader of the Seventh-day Adventist movement. Kining panahon sa krisis, moning panahon nga diin kita ug kitang tanan nga mga katawhan sa Ginoo nga mangandam ta, muapil ta sa buhat sa Ginoo. Ug usa kini kahagit alang kanato nga mga katawhan niining panahon sa krisis. And God is calling every church officer, every elder, every deacon, every deaconess, every Sabbath school teacher, every youth leader to take up arms in the last great conflict. God is challenging every pastor and their wives, every doctor, every nurse, every teacher, every conference and institutional officer. In fact, all denominationally employed workers to throw themselves and all that they have into the struggle for a finished work.
Si Ellen G. White nag-ingon, there must be constant enlargement and progress. The work must extend from city to city, from country to country, from nation to nation, moving continually onward and upward, establish, strengthen, and settle. Ipadayon ang buhat sa Ginoo. Go and make disciples. The work must enlarge. No? Gikan sa laing syudad, ngadto sa laing syudad, aron matapos ang buluhaton sa Ginoo. And God, long has God waited for the spirit of service to take possession of the whole church so that everyone shall be working for Him according to His ability. When the members of the church of God do their appointed work in the needy field at home and abroad, in fulfillment of the gospel commission, the whole world will soon be warned, and the Lord Jesus will return to this earth with power and great glory. So on. What a challenge. We have lived, kinabuhi kita, nagapuyo kita na ining panahon sa krisis. Apan mao kining panahon nga atong gipaabot. Mo ni mga panahon na we have long and lived and prayed for. Mo ni mga panahon nga the hour that we have been called, prepared, and made for. Sa una, nag-ampo ta nga moabot ni nga panahon. Nga diin ang mga ilhanan sa pagbalik sa Ginoo, mga tuman. Mga hitabo sa atong kapanahonan karon. O kana nga mga panahon nga atong giampo sa una, niabot na makigsunan. And this is the hour, that God's hour of triumph, glorious, sure, and certain. O di madugay, mubalik siya, mga kigsunan. Ikaw ug ako, kitang tanan, nining panahon sa krisis, kita ang makatauhan sa Ginoo, nga maisugon, makatauhan nga puno sa paglaom, pagtuo, ug nagaampo. Kita ang makatauhan sa Ginoo, nga gitawag kaniya sa pagdumala sa iyang buhat, sa pagplano, pagpangwali, nga muwali, mudala na ini nga kamatuoran ngadto sa palibot. And we are the men, mga katauhan, that God is counting on, and He holds no other in reserve. So on, mga higalaan, we are living in the darkest period of Earth's history. And God is counting each one of us nga moapil sa iyang buluhaton. Let us go. Ug mao kana ang atong tema niining kakinkinyom, I will go and make disciples. Mo niya ang panahon nga atong gihandom ug niabot na, ug moapil ta sa iha nga buluhaton. Atong iduko atong ulo sa pagampo. Gamhanan namong Dios, kami nagpasalamat sa imuhang gugma, sa imong gugma kanamo, o paghatag kanamo og kahigayunan sa pag-apil sa imong buluhaton. Ug tabangi kami Ginoo, bisan pa na ining panahon sa krisis, pinagi sa imong gahom, pinagi sa imong pagiya o pagmando, among ma-share ang mensahe ngadto sa mga katawhan sa among palibot. Salamat sa imong pulong nga kami ang paglaom alang kanila, ug tagi kami sa imuhang grasya nga mahimo kaming makabot namo ang imong ekspektasyon alang kanamo nga imong mga katawhan. Salamat sa pagtubag nimo sa pagampo, sa ngalan ni Jesucristo na among manluluwas. Amen.
Kamtan mo man ang mundo, kanyang yaman, maging palasyo man ang iyong tahanan, makamit mo man ang lahat ng bagay sa sanlibutan, buong buhay mo ay walang kapuluhan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ang walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit, di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Kung sa lupang ito ay naging tanyag ka, maging bata at matanda'y kilala ka, ngunit di mo namamasdan si Jesus nga ng mukhaan. Lahat ng iya'y pawang walang kapuluhan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ang walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit, di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Kung nasa'yo man ang ganda at talino, humanga man sa iyo ang buong mundo, kulang naman sa pagbasa ng banal na kasulatan, wala pa ring